Praise, tayo po ay magluluto ng giniling. Giniling con patatas. Ayan. So, syempre, ang una po natin gawin ay painitin muna yung ating kawali. Natural. Gisa-gisa-gisa. Ayan. Alam nyo naman, hindi naman ako talagang chef, pero kahit papaano, share ko lang yung mga simpleng lutong pambahay. So ayan, medyo mainit na siya. Hindi pa pala masyado. Lagyan na natin to. Lagyan natin ng mantika. Pero usually ginagawa ko dito, piniprito ko muna yung patatas. Alright. Ayan, so prituin mo natin yung patatas. Ayan po. Sa mga sukat-sukat natin to, hindi na tansya-tansyahan na lang po to. Shout out yan sa ating mga followers. Cooking lang po ito ni Crusader. Enjoy lang kayo. Kung meron kayong mga ideas sa mga ganitong luto, well, kanya-kanya tayong style at diskarte. Okay. Baka may nagtataka dyan kung bakit hindi mo na pinainit yung mantika. Ito, half lang yung init ng mantika para hindi agad nasusunog yung ating patatas kasi maliliit lang po itong aking hiwa. Parang pagugulungin lang natin siya. Kasi kinakailangan meron din siyang lasa mamaya pagka sinali na natin sa ating hinalo na sa ating giniling na pork giniling. Ayan. Shout out sa ating team Mayor at sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay ng Crusader 377. Ito, pwede na itong i-ahon muna ng konti para magigisa na. Okay? So hindi siya masyadong sunog, hindi siya umiitim kasi ang ating mantika hindi naman masyadong mainit. Talon-talon. Ang ganda yung mga patalon-talon, no? Kuweng. Ayan, so itabi muna natin to. Yung next natin gagawin ay tayo po ay magigisa na. Ito po yung ating gigisahin. Bawang sibuyas, tapos mamaya-maya na konti yung kamatis. Sa pagluto nito, ang diskarte ko, hindi ko sinasama yung kamatis sa paggisa. After ng pagkatapos magisa ng at syempre, hinahinaan natin ng konti para hindi masunog agad ang ating sibuyas. So ginagawa ko lagi ko inuuna yung sibuyas. Yung iba naman, inuuna yung bawang. So kanya-kanya diskarte nga, ika nga. Tapos ito mga lang to, mga 10 seconds to 15 seconds lang pag isa ng sibuyas para sasabay itong ating bawang. Siyempre yung bawang ko, nininipisan ko na to para
mag-aaroma agad siya. No? Yung may amoy agad na napakasarap ng amoy. Ayan. Minsan ganitong ginagawa na ng mga taong walang magawa sa buhay. Nagluluto-luto na lang na kahit paano naman may mga nagagawa sa maghapon. So ginagawa ko dito, nagluluto ako na ganito para na sa amin lahat yan, sa aking buong pamilya at sa mga apo. So isang putahe kami araw-araw. Habang ngayon ako ay naka-NGT, ako ay luto ng luto. Okay? Yung sunod nating lulutuin ay ito na. Ito na siya, yung giniling. Ito natin yung susunod na igigisa. Alright? Pinatulong muna natin yan para hindi siya kakaroon ng dugo. No? Importante, wala pong dugo yung ano. Tapos haluhaluin na natin ng ganito hanggang sa ibang kulay. Yan. Gumiba-iba na yung kulay na ganito. Puti-putiin lang natin ng konti, yung parang magbago lang yung kulay ng karne. At syempre yung iba dyan habang nanonood, iniisip, dapat lumabas yung katas ng kanyang mantika. Tama yun. Yun na nga, ito na inaantay ninyo. Alright. So, hangon-hangon lang. Saka, pagka gumawa ako ng ganito, pinipitikan ko na agad ng konting paminta para mamaya matatansya ko yung lasa. Konting lang. Hindi mo nang damihan para sakali man ay kailangan lang, saka kayo magdagdag. Ang paminta guys, malaking bagay yan sa mga ganitong luto, no? O sa mga gisa-gisa. Ayan. Pagka ganito na, parang nagba-brown-brown na siya. Ay, nagpuputi-puti pa lang pala, hindi pa brown. Kaya halo ko na po itong kamatis. Yan. Diyan ko pa lang, that's the time na ihalo ko na yung kamatis. Okay? Tapos, halo-haluin din natin para masaya. Alright? So yung kamatis, yun magbibigay katas sa ating karne para magkakalasa pa. At yung karne ay lalong lalambot siya. Lipat muna natin ito sa hugasan. Siyempre pagka ganyan naman, malamang baka mga half kilo lang tong ating ang ating giniling. So gagamitan na natin ito ng mga 2 to 3 spoon of ng
Ano to? Yung ating toyo. Tansya-tansya lang to, no? Oo, tansya-tansya lang. Ganito lang ginagawa ko. Yan. Okay na yan kasi mamaya pagka kinapos, saka ko lang siya dadagdagan. And then syempre, lalagyan ko rin siya ng kunting patis lang para medyo may konting asim ay alat. Kunting-kunti lang, mga isang kutsara lang. Yan. At natural, isa sa mga pamatay 5 course natin dito is yung kunting oyster sauce, mga 2 kutsara lang. So yung isang pack na ganito, nakaka-4 na luto ko yan dyan. Kasi hindi ko naman talaga masyadong dinadamihan ng oyster sauce pag nagluluto ako. Masyado kasing minsan naging lasa oyster sauce na yung ating mga niluluto. Yun. So as usual, halo-haloin natin. Yan, so ayos na to siya. Isa pa sa pinaka the best na isa pang technique dito, ito yung ating cubes, ano? Pork cubes. Kalahati lang itong ginagawa ko, konti lang. So, lalo itong maglalasa pa siya. Nga pala guys, kung mapapansin niyo, wala po akong gloves. Hindi naman to masyadong pinag-uusapan na ano, no? Kaya okay lang yan. So sa pagdidisa na ganito, kinakailangan malakas ang apoy natin para pasok na pasok yung init. At syempre, gaganyan na yung kating. Mamaya na yung ating timplahan, no? Kung maalat ba siya o hindi maalat. Pag ganyan na, kasunod na natin yan, lalagyan na tayo ng tubig. Pwede 210 ml, isang cup, try muna natin. Ayan, so pwede na yan. Pero pwede pa rin ano, kasi pa gawin natin 1.5 cup guys. Yan. Kasi maglalasa pa naman yan, ay magdadagdag pa naman yan ng tubig mamaya yung ating patatas. Then pagka ganyan, no? Para ma-sure tayo na yung ating niluluto ay hindi siya maalat. Mamaya, dagdagan ko lang ng kunting asin lang. Para maglalaban yung ating toyo. Siyempre yung toyo, maalat na rin yun. At the same time yung ating asin, siyempre. Huh? So sa mga ganitong pagkakataon, gawin na natin tong 10 to 15 minutes. Takpan muna natin. 10 to 15 minutes na pakulo. At hinaan na natin. O nga pala, bago tayo maghina ng apoy, tingnan muna natin kung kumukulo na. No? Kasi baka mamaya ininaan na natin, hindi pa pala nakulo. So magsisimula yung ating 10 to 15 minutes dun sa pagkulo. Gaya nito, nakulo na siya ng konti sa gilid.
Pwede na yan. Pwede na tayo mag-countdown. 10 to 15 minutes guys. Alright. So that's the time na hinahana natin ng konti yung ating apoy. Okay. Yan, pagka paminsan-minsan, silip-silipin din natin kung kumukulo na. Yan, gagaya niya, kumukulo siya. O konting lugay-lugay lang ba? Ibig sabihin lugay-lugay, halo-halo lang konti. Ayan. Kasi minsan may mga namumuo-muo pang karne dyan. Kaya mapapansin ninyo minsan yung giniling, pangit yung binababad sa sa tubig dapat. Hayaan mo lang siyang ma-defrost sa labas. Tapos pagka niluto na, dapat talaga hiwa-hiwalay na siya. Kasi minsan may mga karne na pag lalo-lalong giniling, mayroong hindi luto. Mapapansin ninyo sa ibang mga restaurant, nagkakaroon ng food poisoning kasi delikado yung ganun. Dapat talaga siya, lutong-luto yung karne. Ibaboy po yan. So 10 to 15 minutes lang naman yan. Kasi syempre maglulutuin pa yan hanggang sa maluto yung ating patatas na ilalagay sa pinakabandang uli. Siya nga pala guys, ito na po yung finished product natin. Hindi ko na kanina na isa-isa kung paglagay ng ating patatas. So ito na. Tapos na po at ready to serve na to. Alright. Thanks for watching guys. Maraming salamat. God bless everyone. At naway may natutunan kayo kahit papano. Try nyo po ito. Napakasarap po ito. Napakasarap na luto po ito. Ayan, so it's more on that. Yes,